Noong 1994, malinaw parang dikya ang literal na umulan mula sa langit papunta sa isang sakayan sa Oakville sa USA. Kasing laki lang sila ng butil ng bigas, pero ang pinagkakaiba ay nalaman ng mga scientist na buhay sila. Sa ilalim ng mikroskopyo ay tila naglalaman sila ng puting setula ng dugo ng tao. Ngunit hindi ito 100 na napatunayan. Hanggang ngayon ay wala nakakalam kung ano ang sanhi nito. Ngunit ang mga teorya ay mula ito sa hindi sinasadyang pagsabog ng US Navy. Noong 1977, sa panahon ng Search for Extraterrestrial Intelligence, natagpuan ang mahiwagang wow signal. Ang nakapatakot na signal ng radyo ay sobrang lakas at nagmula sa pinakamalalim na lugar ng kalawakan. Ngunit tumatagal lamang ito ng 72 oras at hindi na muling naririnig. Na-decipher ng PIPS ang mensahe at binaybay nito ang wow. Naniniwala ang mga siyentipiko na ang haba at mga pattern ng signal ay maaaring tumuro sa mga extraterrestrial na pinagmulan ng aka alien. Mula noong unang bahagi ng ika-15 siglo, ang manusikrypto ng Voynich ay isang aklat na may mga ilustrasyon na isinulat kamay sa isang wikang walang narinig o nakita kailanman. Pinangalanan pagkatapos ni Wilfred Voynich na bumili nito noong 1912. Maraming cryptographer ang tumingin dito ngunit hindi nila na-crack ang code. Ang alam lang nila ay nahati ang libro sa 6 na bahagi at lahat sila ay pang-agham sa kalikasan na nagdudulot sa marami na isipin na ito ay isang medikal na libro. Pero ang kapaibang bahagi ay ang lahat ng guhit ng mga halaman ay hindi katulad ng anumang kilalang species ng mga puno, bulaklak o damo. Kryptos ay ang pangalan ng isang instruktura sa labas ng punong tanggapan ng CIA. Ang gawain ay nagpapakita ng 4 na naka-encrypt na mensahe. 3 lamang sa mga binigay na code na iyon ang nalutas at ang pangwakas ay hindi malutas ng sinuman. Sinubukan ng mga eksperto at random na tao ngunit walang nakakalam kung ano ang sinasabi nito. Ang nawawalang lungsod na Atlantis ay nakakuha ng mga imahinasyon ng mga tao sa loob ng maraming taon. Ang orihinal na inakala na isang mito ang mga sinauna kasulatan mula sa ika-4 na siglong BC ay tumutukoy sa nawawalang lungsod at kung gaano ito patotoo noon. Narinig ng Griego na si Plato ang tungkol sa lungsod na nilamon ng dagat at nagsabi, sa pamamagitan ng malakas na lindol at baha sa isang araw at gabi ng kasawian, ay nilamon ng lupa at ng isla ang Atlantis, wala sa kailaliman ng dagat. Dahil ito ay isang napakalaking lugar at hindi ito maaaring mawala ng walang bakas. Ang mga diver at archaeologists ay naghahanap sa lumubog na lungsod at nakakita ng ilang posibleng mga lugar na maaaring mapuntahan nito. Ngunit malamang na hindi natin malaman kung saan ito nang punta.